Nakatanggap ng malaking balita ang publiko sa kasong kinakaharap ni Secretary Boying Rebulla kung saan siya inakusahang sangkot sa isang matinding krimen. Ayon sa mga ulat, si Rebulla ay makukulong na matapos ang matinding imbestigasyon ng mga otoridad. Ang pagkakaugnay niya sa krimen ay nagdulot ng malaking gulat sa mga taga-suporta at kaibigan. Sa kabilang banda, isang nakakabahalang pangyayari ang lumabas sa kaso ni Percy Lapid kung saan napag-alaman na ito ay binibintang lamang kay General Bantag. Ipinahayag naman ng mga otoridad na hindi sila papayag na magtagumpay ang mga kriminal sa kanilang masasamang balak. Ang pagtanggap ng karampatang parusa sa mga sangkot sa insidenteng ito ay inaasahan ng publiko. Dagdag pa rito, isiniwalat sa publiko ang posibilidad na pagkakasangkot ng Pangulo na si Bongbong Marcos sa nasabing krimen. Ang impormasyong ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa lipunan na humihiling ng malalimang imbestigasyon upang matukoy ang katotohanan. Hinihiling ng publiko na maging patas at tapat ang paglutas sa kaso upang mabigyan ng katarungan ang lahat ng apektado. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Of Percy Lapid murder. Let's see. So, marami silang tinuro eh. Balikan natin muna yung kanilang kalokohan noong araw, no? Ito yung network. Paano ko balakihan ito? Ayan. Kung babalikan natin noong araw, ito yung maingay noong araw eh. Ngayon, gumagawa sila ng ingay kuno in preparation doon sa State of the Nation address nitong si Marcos. Pero ito, tinatakpan nila. So, si Bantag daw yung mastermind, tapos si Ricardo Zulueta na pinatay nila. Pinalabas nila na namatay sa, ano ba yun, sakit sa puso or na atake. Ayan. Tapos, ayan, si Denver Mayores. Si Denver Mayores, yung subject natin ngayon sa video na to, no? And then, Alvin Labra. Kung bibilangin ninyo, ang daming taong involved. So, Ricardo Solweta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, si June Villamor, pinatay din nila. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nasaan kaya si Joel Escorial? Yun yung tanong. 13, 14, 15, 16, 17. Ang tanong natin, saan na kaya si Joel Escorial? Bakit hindi tayo na-update? So ayan na si Denver Mayores daw ay yung nasa Iwahig Prison ng layo, no? Alleged trusted aide daw ni Bantag. At siya daw ang nagpasa ng order kay Alvin Labra. Okay. Ngayon, dito sa balita, ayon dito sa balita, dito sa Inquirer.net noong December 8, 2023, ayan daw na nasentensyahan itong si Denver Mayores ng accessory of the crime. Doon kay mabasa. Biruin ninyo 2 to 8 years ang kanyang imprisonment. Ang sabi dito, sabi daw ni DOJ, itong si Mayores daw ay na-sentence ng, ayan, ito, ayan,
after nasentensyahan daw siya after niyang mag-plead guilty. So ibig sabihin umamin siya na guilty. Oo, inaako ko na ako ay guilty. Itong si Mayores daw ay found to have cooperated in killing by handing video recordings of Lapid from Bucor official Ricardo Zulueta to the group that was tasked to find the hitman. So ganun daw. Si Mayores daw ang detainee at that time. Siya yung fourth to convince for involvement in and the slay. Following the convictions of Aldrin Galicia, Alvin Labra, Alfie Peñaredonda, na mga leaders daw ng Bilibid. Pero tignan nyo to. Oh, ayan na. Wait lang. Bago pala yan, tignan muna natin itong balita naman sa Ayan. Ito ay balita sa Cordillera kasi daw, syempre pinaniniwalaan na nagtatago siya sa 2 milyong piso. Ito ngayon ang patong sa ulo ni dating Bucor Director General Gerald Bantag. April 14 noong nakaraang taon, inilabas ng Las Piñas City Regional Trial Court Branch 254 ang warrant arrest laban sa kanya dahil sa kasong pagpaslang umano sa broadcaster na si Percy Lapid Oktubre noong 2022. Bagamat isang Cordilleran si General Bantag, tiniyak ng Police Regional Office Cordillera na hindi ito makakaapekto sa pagpapatupad ng batas. Pinaniniwalaan kasi ng ilan na sa rehiyon ito nagtatago. Nag-effort na hanapin siya lalo dito sa area ng Cordillera. But unfortunately sa mga pag-iikot namin is hindi namin siya makita. May dalawang efforts kami na backdoor na sana maayos yung pag-surrender niya. May pag-uusap, but unfortunately, on the later part, hindi nag-develop. Bumuo na rin sila ng tracker team at hotline para sa paghanap kay Bantag. Dito sa Baguio, 3 residents ang pinakukuntayan namin na possible na doon siya makikita. At yung nasa monitoring namin yung residence niya dyan sa may baba ng John Hiboyong. Saka yung dito sa Mines View, wala naman makikita. Paniniwala niya, hindi magtatago sa Cordillera si Bantag dahil na rin marami ang nakakakilala. Siyempre, kung nag-iisip kayo, di ba? Kahit halugugin nyo yung bahay niya dyan sa Baguio o kung saan man dyan, magtatago siya dyan. Common sense naman, kahit naman siguro kayo yun, di ba? Nabanggit niya na meron daw parang 2 efforts ba yun? 2 efforts na parang merong pagsuko, willingness na pagsuko nitong si Bantag, kaya nang hindi natuloy. Yun yung dapat nilang i-address. Ano ang dapat gawin para matuloy? Diba? So ibig sabihin, kagaya nung si Pastor Kibuloy na sinasabi niya bakit ikaw pa yung may ganang mag-demand, parang ganun ang sinasabi nila kay Pastor Kibuloy. It's the same thing kung talagang meron kayong sincerity na masolve ang sitwasyong itong case na to, kayo yung mag-adjust kung ano yung hilingin. 'Di ba? Parang sa hostage taking, 'di ba? Kung ano yung hinihiling ng hostage taker para ma-resolve ninyo ang problema. Kung ano man yung hilingin ng hostage taker, hindi naman lahat, pero kayo yung mag-adjust. Ano ba yung gusto ni DJ Bantag para tuluyang sumuko sa kanya rito? Ganun pa man, mensahe niya sa general. So sana mag-isip siya at mag-surrender para maayos kung ano man yung problema niya. Dahil habang nagtatago, hindi ma-resolve yung kaso niya. Ang isa pang danger dyan is baka during that time magkaroon pa ng hindi ka nais na mangyayari during the time na i-implement yung warrant sa kanya. Hiling niya rin. Yun yung worry niya dyan. Bigyan nyo ng security or seguridad. Dahil baka nga,
during the time na i-serve yung warrant, kahit siyempre nandyan na ang kapulisan. Kahit sumusuko na siya, baka babarilin pa rin siya, tapos ipapalabas na nanlaban. Yun yung ibig mong sabihin, tama ka naman dun. No? Pero yun nga, yung subject natin, itong si Mayores, si Denver Mayores, dahil nag-plead guilty daw siya. Pero itong interview kay Denver Mayores, tunghayan natin ito at pakinggan natin ng maayos ang kanyang sinasabi. Ito ay isang interview or conversation between Attorney Balisong at saka si Denver Mayores. Ito si Denver Mayores. Itong nasa video call na to. Pakinggan natin. Nangyari sa atin dito, sobrang hirap kasi alam naman po ito ng NBI na wala akong alam dito. Sinabi ko po yan kay Atty. Javier na wala akong alam sa nangyayari na yan, pero sinabi na yan. Kasi napaka-imposible ko bumalik yan. Kahit tulad ng yung masabi na kumanda sa PCP na tinuro ako. Pero nung kung nandiyan ako sa NBI, torture ko sobrang abot ko. Mentally torture kasi hindi ko po alam kung saan ako ilalagay na selda. Tapos nung nalaman ko po yan, siyempre ko nasa Palawan na walang kapanood naman ako ng TV road. Dahil alam ko na patay ko ako commander. Hawak-hawak nila. Kaya nga po nung nakausap ko din si Agumang Lambra nung huli na. Okay ko lang kung mga huling araw. Sinasabi ka na parang tayo ng pipinipit mag-ito kasi wala naman tayo magagawa rito. Tuloy buhay na natin nakapayaan ito eh. Sa parte ko po, sinabi ko yan ang maraming kasi si Atty. Javier na wala akong alam dito. Kaya nga nung pinatawag po ako ni SOG sa harapan, hindi na mismo kasama si Director Milemos. Isa lang po ang tinanong sa akin ni SOG bago siya nagpakilala sa akin na kilala ko pa siya, sagot ko sa kanya. Sana naririnig nyo ng malinaw Opo. Tapos katabi niya po si Asik Plapano sa kanan niya, tapos sa kaliwa si Director Milemos ng NBI, sa likod ko po puro mga marami po siyang tanong si SOG sa akin na isa lang po yung talaga sa dami ng tanong niya, isa lang yung talagang tinanong niya na matigil, isa lang. Si SOG mismo. Mayores. Opo, si SOG, si Secretary Limulya po, yung pinatawag. Huwag na po dito noong November. Nasa lahat po naman po dito yung detention facility eh. Okay. Kasi talaga naman po Ayan, malinaw ba sa inyo o ano? Kung hindi, pwede ko namang malinaw. Okay, sige. ilalabas ka dito, wala ka namang magagawa. Mas kung ikaw hindi labas dito, pinamagta. Wala ka magagawa dito, kasi hawak ka nila eh. Kaya susunod niya kahit anong kapag nag-video po rito, wala namang kung gusto mong matay. Wala kung gusto mong mamatay dito sa usos, sa pinagulado sa parte ko. Napakarami ko pong anak. Dami ko pong anak, may mga apo ako. Bukod ng kaso ko, napakalinis lang. Alam ko nila yung palaya ako. Kaya simple po. Oh, family man pa siya. Iniisip niya yung pamilya niya, anak niya. Nagsuman. Hindi ko sa pwede mong sabihin. At yung sinasabi nila na fasted man po ako sa pag-sir. Paano? Napakalabo po yan kasi Napakalabo daw. Ano yung sinasabi na nag-plead guilty siya? andyan po sa mga BRG o lahat ng request ko para makabalik lang sa COVID ko pa. Pero hindi po ako pinapayagan ni Sir Bantag. Hindi po ako trusted pa. Hindi po kami nagkaroon ng kahit anong komunikasyon sa Bantag. Kahit isang beses. Kahit kung director po siya. Hindi daw siya yung trusted aid. Hindi nga raw niya kilala or hindi kahit nung director daw siya. So ito, yung sinasabi nila, ito daw yung trusted aid daw ni DJ Bantago. Ayan, pinasisinungalingan niya. Hindi niya ako na ipatawag. Kaya nga po Hindi minsan di nga ako naipatawag ni Bantago. Yun no. sinanong ako ni SOG ng tanong. Sabi niya po, alam mo ba na kahit anong oras pwede kang palayain. Sagot ko po. Galing kay Remulla daw. Sabi ni Remulla, alam mo ba na kahit anong oras pwede kitang palayain? Abuse of power yun. Pwede kang mang-hostage ng tao na, eto, gawin mo, palalayain kita. Kaya nga tinatanong natin, Boying Remulla, anong nangyari kay Agoho? Nasaan na si Agoho? Bakit mo ni-request si Agoho na ilipat? Nasaan na kaya yung Agoho na yan? Dahil yung Agoho na yan, kamukhang-kamukha, yung nakuha sa CCTV na nung araw na pinangyarihan yung pamamaril kay Percy Lapid. Nasaan si Agoho? Pinalaya mo ba? Kung kasi nakakabila yung kaso ko sa pagpapapil sa ako.
O sige, isang tanong sasagot. Gusto ko ito pong sagot. May kilalaman ba si Director Gerald Bantag sa pagpapupat ay pero sinabi ko, siya po ako, wala akong magandang ko. Wala akong imposible po yan. Oh. Sabi ni Mayores, tinanong ni Remulla, may kilala ka bang ganito? Kilala mo ba na may ano ba si Bantag sa'yo? Sabi niya, wala. Alam niyo po yung reaction ni Secretary Remulla, umiikot sa upuan. Alam niyo po yung upuan na umiikot. Ikot siya doon. Alam niyo kung sabi niya sa akin, wala pa yung Medyo maingay kasi yung background eh. Informasyon dyan. Patayuin nyo na yan. Kumaga po, ako naman po, kung ano man yun ang yung salaysay dyan, yan po, sobrang takot sa buhay ko. Kailangan ko po talaga sumunod kung ano yung nasa papel na kailangan ko mapisaduhin yan. Lumabas ang tunay na pangyayari ayon sa salaysay ni Mayores. So, yung unang pagkikita daw nitong si Mayores at si Remulla, tinanong ni Remulla kung merong bang utos na ganito, kilala mo ba si Bantag na ganito? Sabi niya hindi. Umikot-ikot itong si Remulla sa upuan, tapos yun, dahil sa takot, napilitan na lang siya doon sa nakasulat doon sa affidavit. Oh, galing nga. Kasi pag di ko pinabisado yan, malalagay ako sa alanganin lalo. Malalagay po ako sa alanganin. Ibig mo sabihin hindi totoo yung mga nandun sa sa salaysay mo? Oh, tinanong ni Atty. Badesang, ibig mo sabihin di totoo yung nasa salaysay mo? Anong sagot? Wala pang totoo doon. Walang totoo. Wala pong totoo doon. Nako, booking ka na, Remulla. Isa lamang po. Oh. Wala pang totoo. Sino nagpapatay? Comment nyo. Type 1, Bantag. Okay? Type nyo 2, Remulla. So, dito, kung babase tayo dito, ang question, sino ang nagpapatay kay Percy Lapid? 1, Bantag. 2, Remulla. Sige, comment nyo. Isa lang po ang totoo dyan. Pag kumpare kami ni Sulweta, yun lang. Oh, yun lang. Sasabihin niyo po na tinawagan ko po si Sulweta. Kasi, Department of Justice Secretary ka. Bakit mo ginagamit yung power mo? Sinabi na nga nung tao, walang utos na ganun. So bakit mo binigyan, bakit yung mga salaysay na yan na nag-plead guilty daw itong si Mayores? Nag-plead guilty? Pero ito si Mayores ngayon nagsasalita. Bantayan natin itong si Mayores. Baka isusunod ito kay John Villamor, kay ano yun, yung ngayon lang, yung pangalan nito. John Villamor, Ricardo Zulueta, ayan, baka isusunod yan. Sino pa ba yung natigok nung panahon na yun? Oo nga, no, di ba tinanong ko kanina, kumusta na pala si si Joel Escorial? One, nasa sabay magandang pasyalan sa ibang bansa. One, masarap na ang buhay. 2, tinigok na rin. Yan ang tanong. Nasaan na kaya itong si Joel Escorial? Nakalaya na ata. Yun nga eh. Sige, tuloy natin. Yan, tinawagan ako ni Sulweta, tinawagan mo sila para isa lamang po ang pwede pinalaban at isa lang po. Hinahamon po ang NBI. Nasa kanila pinapapagaling sa computer dito. Buksan nila yung cellphone ko na nasa kanila. Isa lang daw ang makapagpapatunay. Isa lang, actually, nabanggit na rin natin ito noon nung una-una pa lang. Sabi ni Mayores, isa lang ang makapagpatunay, evidence, kumbaga, dito sa connection of Percy Lapid case. Nasa NBI daw. Yung cellphone niya, buksan nila. Ang tanong, paano kung dinilit nila? Yun ang problema. Diba? Kasi, even doon sa kasagsagan pa nung investigation nila Kuno dito, di ba natanong din natin? Kasi sinasabi nila,
tinawagan daw ni Bantag si Zulueta, tinawagan si Mayores, tinawagan si Alvin Labra, si Alvin Galicia, kung sino-sino, tapos yun na, kay Escorial na, mga ganun. So kung ganun pala, bakit hindi imbestigahan yung kanilang mga cellphone? Ito yung sinasabi ni Mayores ngayon, cellphone. Kung merong WhatsApp na sinasabi nilang application yan sa cellphone ko na nasa kanila. Patay na si Zulueta. Yan lamang po. Kasi yung sinasabi nila na nagkoneksyon kami nila Prato, WhatsApp, hindi po ako marunong gumamit ng WhatsApp. Okay. Hindi ko alam yan. Nung ginawa niyo yung Denver. Ano sabi niya? Ginamit Yung ginawa niyo yung statement mo, andun si SOJ? Wala po siya doon. Wala. Bali, ang katabi ko po noon, kung puno naka-video po yan, question and answer po, nasa computer yan, Javier. Tanong sagot na lang po ako kasi naka-drop na siya eh. Kaya kung mga parang pinagtapan ko na lang yung tinatanong eh. Yung po yung sistema nangyari sa akin dito. Maraming lahat. Microwave sa boka. Margo? Pero walang totoo yan, malipas kung pare kami. Wala Okay. ako isumpay. Wala sinabi pare may trabaho. Wala ko katapuanan yan. Kaya nga ako gusto ko makausap si pare Enrique kasi hindi siya nag-reach out sa pamilya ko. Kasi gusto namin ng pagtutulungan. Alam namin sa mga sarili namin, walang katotohanan ko. Alam namin sa mga sarili namin. Ibig sabihin, yung namin na yun, eto yung mga dinadawit. Asa na yun? Ayan. Namin, sabi niya. Alam namin sa mga sarili namin na wala kaming kasalanan. Pero, anong ginawa? Di ba? Sabi na ito, more demolition job na pang-director Bantag. Sabi ko nga po, sana ako po talaga pinilit ko talaga. Maingay yung ano? Ako na makapunin sa inyo. Kahit po kaya Tony Gatayan, sinubukan pong manap sa page niya. Baka sakali ito doon sa kanyang mga post, makita niyo yung aming comment. Katulad po ng ginawa ko sa inyo. Makakunin pa po ako. Ay parating ko gusto ko may parating. Ganun din po yung sila Commander Labra. Kasi yun ang mga puputang iba nakakausap. Dahil nung unang gabi po na ginawa ko pagtapos sa kumatori ko, doon sa taas, hinihipo ako talaga isang paalam lang. Kaya Tony Javier na, sana po Tony, ipaharap naman ako kay Commander Labra. Dudugtungan ko kung ano sa laysay niya, kung yun naman yung ko eh. Siyempre po, buhay ko na nakatayaan mga oras na yan po. Okay. Okay. So, nakikipag-coordinate sa'yo si Atty. Javier, hindi na? Ngayon po, hindi na nila ako pinatawag. Mula po ng huling-huli, siguro. Pwede ba kayong bisitahin dyan sa ano? Pinapayagan ba nilang may bumisitang abogado dyan sa NBI? Opo, pwede po. Pwede. Pwede po. Kasi nung huli po, may pinadala daw si Sir Bantag para sa akin na dalawang abogado. Si Atty. Senyeres at si Atty. Mercado. Nako. Ba't mo sinabi? Pero isa lang yung malinaw dito eh. Isa lang yung malinaw na itong mga pinakita nilang network, itong mga network of di umano ay trumabaho kay Percy Lapid. Isang gawa-gawa. Sila ay parang pinilit, tinakot. Kagaya yung ginawa nila doon kay Kong Teves. Na sa huli ay nung feel safe na yung mga witnesses, 10, di ba? 10 ay nag-recant sila. Eto, hindi sila makapagre-recant. Nasa loob sila eh. Di ba? So yun lang isang malinaw dito. Hindi isa itong planted kumbaga. Hindi na po mali mula po noon. Ay ang amin po kasi ganito. Kaya ko rin po diniin yung mga salaysay na yan na pinatotohanan kung sinong pang promise ko yan. Doon sa harapan lang sa NBI po sa taas. Dahil ang pangako sa akin, Commander Labraga, sagot niya po yung acceptance fee ni Atty. June. Ang acceptance fee po kay Atty. June, 1 milyon. Saan naman po ako kukuha nun? Wala naman. Parang siya, ano ba yung parang na-hostage din. Parang sige ito yung salaysay mo, okay, akuhin mo itong salaysay.
parang dating don't worry makakalabas ka, acceptance fee ng lawyer mo, ako bahala, acceptance fee, 1 million. O, sabi niya, saan ako kukuha ng 1 million? So, sige na lang. Ako akong trabaho, ang asawa ko po isang teacher. Okay. Wala po ako pagkukulit na yan. Kaya nga po, ang salita pa sa akin, kumanda na Bartol, hindi ko lang masimplihan. Nandito na tayo, tugtungan mo yung salaysay ko. Inabot niya sa akin yung maleta ko, ayan yung WhatsApp number ko. Sino nagsabi niyan? Si Labra? Si Commander Labra po. Commander Labra. Basta tutugtungan mo yung salaysay ko para hindi tayo malagay pare-pare sa alam natin. Dahil nandito na tayo, Tol. Mamamatay ka rito, mamamatay ako rito. Wala na. Grabe, no? Dahil sa takot din. Kaya naman natin gawin ito kung natin na tayo sa actual na hearing kung masasampayan sa korte. Pangako po sa akin, Commander Labra, isa lang. Wala sa isang muna. Ang acceptance bilang abogado mo sa pangalawa po, pangako daw sa kanilang SOJ. Pag tamaan man kayo sa asunto dyan, kaya sila, i-endorse ko kayo kay BBM ng conditional pardon. Nako, patay tayo dyan. Narinig niyo yun? Kumbaga nag-usap si Labra at saka itong si Mayores. Sundin natin itong sinasabi ni SOJ Remulla. Maasunto man tayo dito sa kaso ng Percy Lapid nito. I-endorse daw ni SOJ sila kay BBM. Galing. Sobrang galing. Yan po ang sinabi sa akin, Commander Labra, na sinabi din naman sa akin yan na po, yan. Malinaw po yan. Kaya ko po. So, kung dito tayo babase sa kanyang sinabi, malamang si Joel Escorial nakalabas na rin. Matutunganan yan na ang sinabi ni Atty. Javier sa harapan din mismo ng abogado mo mismo noon nung time siya po ninyo. Nagsabi na ang papangako sa inyo ni SOJ ay i-endorse kayo kay BBM kahit pamaan kayo sa kaso sa Percy Lapid para dyan lang sa kaso na yan ng conditional pardon. Pero yung dala-dala yung dating kaso hindi nila pakikialaman. So ako po, iniisip. Kumbaga, ang dating ng sinasabi yung mga kaso nyo hindi pakikialaman, kumbaga, you're in good hands. Parang ganun. Kaya pala pumayag sila sa mga affidavit nila na ganito, na ituturo si Bantag. Bibigyan niya ako ng conditional pardon kung matuloy mo yung kaso. May posibilidad na po ako hindi makalaya. Pero pag iniisip ko po yung sitwasyon na ito, hindi ko kayang mag-testify sa korte na gawa yung kwento at maglubog ako ng tao na kapulad ni Paring Zulueta na walang katotohanan. Ako Okay. po ay So, ang point niya, kung susunod siya doon kay Boying Remulla, may posibilidad siyang makalaya. So, aaminin, mag-plead guilty, pero ang ipinapangako pala sa kanila, may posibilidad silang makalaya. Galing. makasalanan tao, aminado po ako. Pero hindi ko po sa pagkakataon na po, hindi ko kayang sirain yung pagkatao ng isang Zulueta na walang ginawang. Hindi raw niya kayang sirain ng pagkatao ng isang Zulueta. Pangit sa akin para magsalaysay ako ng dito po. Mula po noong November, December, January, kumahanap po akong paraan sino sa inyo ang pwede po konektahan. Gumagawa po ako ng paraan. May pinsan ka ba na inutusan na babae na kumukontak sa amin? Opo, si Amor, si yung matama po. Nabibisa. Huwag mong pangalanan. Alim mo po. Pero po kung pinapano ko po na hindi niyo makakontak kila Ator Balisong tsaka kay Ator Ligakayan kasi sila lang ang pwede ko malapitan, sila lang ang pwede ko magtiwalaan dito. Dahil anytime po, pag di po lumabas itong pinagawa ko na ito, hindi ko na po alam kung saan ako pupunta. Okay. Sige. So sabi niya, pag hindi raw lumabas yung katotohanan ito, hindi raw niya alam kung saan siya pupulutin. Kasi parang ang tingin ko dito, no, kaya niya sinabi yan or kaya siya nagsasalita ngayon dahil parang tilabaga hindi at tinutupad nitong si Remulla ang kanyang pangako. So baka malamang ang gagawin nila dito, ganyanin. Diba? Kasi matrabaho pa. Yung i-endorse mo pa kay BBM, okay, i-absuelto mo, pabubulilyaso sila. Kagaya nga itong